So welcome sa ating channel. Kung gusto mo itong pag-uusapan natin, please paka-like naman po yung video. So ang pag-uusapan natin ay tungkol sa contactor. So ang contactor na ito ay madalas ginagamit sa mga motor control o sa mga safety device like appliances. So meron siyang L1, L2, L3. So 3-phase siya at meron din siyang normally open at normally closed. Meron pa pala itong coil. Ito ay ang A1, A2. So meron din dito A2. Pwede mo siyang i-connect dito, pwede din dito. So meron din tayo ditong push button start, normally open. And meron din tayong push button stop, normally close. So meron din tayong wires dito na AWG 22, and then meron tayong screw driver. Ngayon ay susubukan natin. So gagana lang yung contactor natin kung mag-contact na siya. So paano nga ba natin pagkukontakin ito? So meron ako ditong wire. Ito lang muna. So i-connect natin ito sa A1 and A2 sa coil para mag-contact siya. So i-connect natin siya dito para masubukan natin. Yan, bakit na natin. Bago natin testing ay gamitan muna natin ng multi-tester para i-testing yung natin. So itong normally open open lang siya, hindi siya mag-ano. So itong normally close nasa baba, open siya. Kung makikita natin sa tester, normally close siya. So kapag mapasukat ng kuryente, itong normally open ay magiging close siya. Tsaka itong normally close, ito naman yung magiging open. So subukan na natin. Ayan, itong contactor natin ay nag-contact na. So meron siyang supply dito sa A1 at A2. So testing natin, lagay lang po natin sa times 10 itong matitestak natin. Tsaka yung sinasabi ko kaninang normally open, ito yun. So itong normally open ay magiging normally close na siya. So ayan, makikita natin na gumalaw po yung tester. Ayan, gumalaw po yung tester. So itong normally close naman ay ito ay na yung normally close. Ayan. So ngayon naman ay lagyan natin ng switch kung paano natin siya makokontrol. So ngayon patayin po natin muna. So tatabi muna natin to para mag-drawing tayo ng schematic diagram. So meron akong notebook at ballpen dito.
So tapos na tayo sa schematic diagram. So ito po yung L1. Ito po yung L1 punta sa push button stop. Ito ay kulay red. Ito na yon. Ito stop. So ito ay normally close. So, ito ay normally close. NC. Ito ay stop, normally close. At ito naman yung start. Ito yun. Ito ay NO, normally open. Open lang talaga siya. At ito naman yung auxiliary. Ito na yung auxiliary. Auxiliary normally open. So ito na yun. Auxiliary normally open dito sa 13 ang 14. So ito po yun, normally open. So ito po yung A1 at A2 natin. So ang A1 at A2 ay ito po. Dito po natin connecta yung wires A1 and A2. So A1 and A2. So testingin na natin. Sabihin muna natin to. Tapos yan. So ngayon ay tanggalin muna natin ito. Meron tayong ano dito mula sa L1 hanggang dito sa switch sa stop. So ganyan po siya, stop. So gamit tayo ng wires. So ngayon i-connect po natin sa stop dito. So pupunta dito sa L1 at dito tayo magsisimula. So connect tayo dito. Lang natin dito. So ayan. Tapos pumunta ng start normally open. So dito naman tayo. Isang terminal pumunta ng A1. Sa stop, mag-connect tayo dito isang terminal at saka kumonekta sa isang start sa isang terminal, tsaka sa isang terminal din dito i-connect natin sa A1. So A1, connect tayo dito A1.
Ngayon na-connect na natin. Ganyan siya. Parang hindi maganda yung pagkakaroon dito. Ulitin natin. Yan, tapos na natin dito. And then pagkatapos ng A1, sa kabila naman A2. So A2 papunta ng L2. So kumonekta tayo dito, diretso na to sa ating supply. So meron tayong wires that dito na ginamit natin kanina. So ito yung munang gagamitin natin. So connect natin dyan L2. Tsaka sa itong L1 pumunta ng stop. Ito, isang supply nito ay pumunta ng stop. Yan. Well, ulitin natin. So ayan, reviewin lang natin. So reviewin lang natin ay itong stop natin. Ito ayan. Ito yung stop natin. Dumaan siya ng L1 dito sa isang terminal, tapos sa isang terminal naman pumunta sa isang start terminal, at saka yung isang dito pumunta ng A1. So ito po yung A1 po natin, at saka yung A2 naman po ay pumunta ng L2. So yun yung ano natin. So isa na lang yung ano natin, dapat meron tayong holding contact. So ito yung holding contact, normally open. So dadali po dito yung kuryente, at saka kapag na-open na po itong coil or A1 or A2, kapag napa-open na po ito pong normally open ay magiging normally close na siya. So kabitan po natin. So dito sa normally open, ngayon kakabit po natin ito. Nakakonect po siya sa isang normally open ay pumunta ng normally close or pumunta
ng normally open. So ngayon ilagay natin sa dito na lang sa normally open terminal. So dito natin siya i-connect. So ayan. So dito natin siya i-connect. Sasabihin na natin siya. Ayan, connect na natin mga kaludi. Dito natin siya i-connect. Ayan. Tapos lipat natin ito. Dito natin i-connect. Lipat lang natin. Kasi parang ano yung wire. Dito natin i-connect. Ayan. So, tapos na tayo sa dito hanggang normally open hanggang auxiliary terminal. So, sa isa naman po tayo dito. So, ngayon connect po natin dito sa isang normally close. Normally close papunta ng normally close sa auxiliary, I mean dito sa normally open papunta ng NO, normally open ng switch. Ito sa normally open ng switch. Mark natin dyan, roll natin. Sabihin natin dito sa isa. Ayan. So, complete circuit na po tayo. Subukan po natin itong ating ginawang start-stop switch. So, ayan po yung sinunod natin mula sa L1 dito, sa L1 kulay itim papunta ng stop, pumunta ng stop, pumunta naman siya dito ng start and O. Pupunta niya dyan sa isang terminal ay pumunta ng A1. So sa A2 naman pumunta dito, pumunta ng L2. So ito na yung kulay black. So yung auxiliary normally open natin ay pumunta ng switch dito. Ito yon, pumunta ng switch dito sa switch yung normally open natin. At yung isa naman po itong normally open na switch start ay pumunta ng auxiliary normally open. Ito po siya. So yun, susubukan po natin. Subukan na po natin. So ngayon di na po siya gumana kasi meron na po siyang switch. So kung i-start po natin itong start, so holding po siya. So kung i-stop naman po natin, ganun po. Just in case naman po na wala tayong holding contact, ganito lang po siya gumagana. So wala tayong, tanggalin natin yung holding contact, which is yung normally open. So anong mangyayari po kapag walang normally open auxiliary?
bawal gayahin sa mga bata. Ayan. So testing po natin. Start po natin. So start po natin. Ayan. Pag bitaw mo ng start, hindi po siya mag-stay kasi ang ano po natin, hindi po siya hold dito kasi itong start talaga ay normally open lang. Mag-open lang ito kapag pinush po natin, magkukonekta po yung kuryente dito sa hanggang A1 and A2. So walang mag-i-stay na kuryente sa kanya kasi wala po siyang pinutol po natin normally open auxiliary. So kapag linagyan po natin ng auxiliary normally open, dito po dadala yung kuryente. Pag madali po yan ng kuryente dito, tapos mag-open po itong auxiliary, itong contactor po natin sa coil, ay mag-open po ito. Yan po, dito po dadalo yung kuryente. Yan. So yan, ulitin po ulit natin. Yan, tinatin po muna natin. So start po natin ulit. Ayan, ito po yung start po natin, push button, start, at ito po yung stop po natin. Start, stop, start, stop. Ayan. So just in case naman po na mawalan po tayo ng ilaw sa mga parang naman po sa mga appliances, ay maganda po siya. Tanggalin po natin. Ayan, biglang patay, biglang buhay. Ayan, hindi po siya magsusupply agad hanggat hindi po natin siya mag-start. I-start. Ayan. Start. Ayan. So hanggang dito na lang itong ating video na to. Kung nagusto mo itong tinapik natin, ay please paki-like naman po itong video na to. Maraming salamat.